Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po at magandang araw po sa nanonood sa atin via live streaming. Sige po, tayo po tayong lahat. At pwede po ba tayong humanap ng kapartner natin at sabihin po natin yung 3 bagay na pinagpapasalamat po natin ngayong linggo. Sige po. Amen and amen. Ayan. So napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Tama po ba? Hindi lang po ngayong linggo, kundi nung mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, nakaraang taon, at sa mga susunod na buwan at taon pa po. Amen po ba yun? Amen. Kaya po today, let's all together worship the Lord. Let's make His name famous and let's make His name glorious to all. Hallelujah. Praise the Lord. There's a light that shines with hope and praise fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. It's a light that shines with hope and praise fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Amen. Sabi po sa ating kanta, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kaya po kapag inawit po din natin ito sa Panginoon, magkaroon po tayo ng pagre-rejoice. Ipakita po natin sa Panginoon kung paano po tayo nagre-rejoice sa Kanya. Amen po ba? So let's sing it again, the chorus part, and let's rejoice and praise His name. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice
what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good. Come on, church, let's sing Leave Behind. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. This is the day. Amen. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we worship your name, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Come on, church. Let's give thanks to our God. Because we are so blessed. Nakakapagpuri po tayo ng may kalayaan. Kaya ibigay po natin sa Kanya ang pinaka-the best na papuri. Hallelujah. Thank you, God. You are so good in our life. Oh, praise you, Lord. Praise your name. Hallelujah. Change my heart, oh God. Make it ever true. Hallelujah. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. What about I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Yes, Lord, change my heart, God. Make it ever true.
Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. Yes, Lord. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. Oh, we worship you, God. All I
You're looking into my heart. You're looking into my heart. Hallelujah. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Oh, you're looking into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Yes, you're looking. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. Yes, Lord. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. We want to lift your name on high. We give thanks to you. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, To lift your name on amen, yes, high. Lord, And Lord, we want to lift you amen. the world to us. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone, God. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Amen. Hallelujah. We give thanks only to you, God. Oh, we lift your name on high. Only your name we glorify, we adore, we praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise your name, oh God. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name.
Diyos na buhay, Diyos na mapagmahal, Panginoon, at lalong Diyos na mapagpabala, Panginoon. Salamat sa ginagawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat at naandito kami, Panginoon, sa bawat isa na nagpupuri sa iyong kalagitnaan, Panginoon, upang dakilain ka, purihin ka, O Lord God. Salamat sa ginagawa mo sa bawat isa, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, ang gawain ito, Lord, ikaw po, Panginoon, ang maitaas, maluwalhati, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang pagpupurihan, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord. At sa gawain ito, Lord, ikaw po, Panginoon, na mag-aayos, ano man pong gawa ng kaaway, Panginoon, tinataboy po namin, Lord God. Salamat, salamat. At sa lahat ng tatayo, Panginoon, sa harapan na ito, Lord, anointing, Lord, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa, Lord. Higit sa lahat ang aming speaker, Panginoon. Lukubang po siya ng iyong banal na espiritu, Lord God, upang maunawaan ng bawat isa kung ano man po yung mga nais mo iparating sa amin, Panginoon. Higit sa lahat ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman, Lord. Dalangin po namin, Lord, ipuin mo po sila, abutin mo po sila na mapagpalang kamay sa kagalingan mula ulo hanggang paa, Lord God. Ikaw po, Panginoon, na nakakakilala sa bawat isa, Lord. Tulungan mo po sila, Lord. Ikaw po, Panginoon, yung aayos sa lahat ng sakit na ito. Ikaw po yung magbibigay kagalingan. Sa mga kapatiran namin, Panginoon, na walang hanap buhay, walang kakayahan, walang financial dahil wala silang trabaho, Lord. Tulungan mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng mga resources nila, Lord. Tulungan mo po sila upang makasama po namin sila, Panginoon, sa aming sambahan na ito, Lord God. Salamat, salamat. Dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw po ang maitaas, Lord God. Wala po kaming sasambitin sa aming bibig, kundi ang pasalamatan ka at purihin ka. Salamat, salamat sa gagawin mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po tayong makaupo na may kaligayahan sa ating puso. Praise the Lord. Hallelujah. Pakingitian naman po yung inyong katabi. At batiin nyo ng magandang araw. Praise God. Welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church, a church that follows Christ and makes followers of Christ. Okay? So, pakikamusta po yung inyong katabi, kamusta na ang pagsunod natin sa Panginoon. Sana po, nakakasunod pa rin po tayo sa Panginoon at ganoon din, tayo po ay nakaka-impluwensya ng iba para sumunod sa Panginoon. Okay? So, welcome po sa ating gawain po this day at welcome po sa lahat ng mga visitors po natin. Meron po ba tayong first-timer na dumalo po rito sa gawain pong ito? Meron po ba? Dito sa side na to, first time na dumalo or nagdala po ng bisita? Wala. Dito naman po? Wala din. Okay, ganun din po sa ating mga nasa live stream. Baka meron pong first time. Paki-type lang po dyan, I am new here para makamusta po namin kayo at maipanalangin. At ganun din po, welcome din po sa lahat ng mga nandirito sa sanctuary. Amen po ba? Yan. Welcome po and good morning. Ganun din po sa mga nasa live stream po natin. Yan, binabati rin po namin kayo. Nice po namin kayo. Makasama rin po sa mga darating na araw dito po sa ating sambahan. So again, welcome sa lahat. At patuloy lang po tayo mag-comment po. Lalong-lalo na po yung mga nasa live stream. Comment nyo lang po yung mga pangalan po ninyo para alam namin na kasama po namin kayo sa pananamba. And again po, reminder lang ulit para po sa ating mga QR code. Kung tayo po ay nag-request ng QR code, pakikuha na po sa likod right after ng service. At kung meron na po tayong keychain ng QR code ay wag po nating kalimutan para mabilis po yung ating pagpasok po dito. Hindi na tayo nagsusulat sa baba, kundi i-scan lang, dire-diretso na tayo sa pagpunta po rito sa sanctuary. Okay?
So, pakisabi po ulit sa inyong katabi, huwag mong kalimutan ang QR code mo. Yan. Nananawagan din po kami para po sa ating mga helps team. Ano po ang helps team? Ito po yung team natin in response sa mga calamities po. Kunwari, flood, nung nakaraan, lumindol po, di po ba? Yan. Praise God, hindi naman po ganun kalala. Sunog at kung ano-ano pa. Okay, so malaking tulong po kung meron po kayong idea patungkol po sa emergency situations. Ibig sabihin, kayo po yung hinahanap niyan. Yan. Yung mga helps po na pwedeng magluto in times na mga kailangan po nila, mag-drive, magpunta sa mga lugar kung saan may mga ganong situations. Yan, makipag-usap lang po sa amin, ng mga pastors po, para maisama po namin kayo sa listahan. At sa darating na November 4, ay meron pong meeting at gano'n na rin po pag-uusapan kung ano pong magiging proseso. Process kung paano po gagawin yung mga ganitong bagay. Kung may mga sakuna, calamities na dumarating po sa atin, paano po tayo mag-respond sa mga taong ito. Okay? So, kung ano pong pwede nyong maitulong sa ganitong mga situation po, makipag-ugnayan na lang po sa amin. And this coming Sunday, lahat ng mga kabataan, meron po kayong October Praise. Yan. Hindi po October Fest. October Praise. Yan. October Praise. Yan. Kasama ko nyo rito ang Katyagaan Division Churches. Kaya sama-sama po tayo. Lahat ng mga kabataan, pwede kayong mag-invite ng inyong mga kakilala, mga kapatid, mga kaibigan, kaklase. Invite nyo po this coming Sunday. Right after po ng second service, may lunch lang ng konti and then dire-diretso na po. 2 o'clock, 1:30 yata. 2 o'clock yung start ng October Praise. Okay? So, yun po. Lahat po ng mga kabataan. Again, lahat ng kabataan. At lahat naman po ng may talento sa music, pwede po bang taas ng kamay? Ayaw nyo magtaas ng kamay. Lahat ng marunong na kumanta, tumugtog ng anumang mga instruments po, open pa rin po ang audition every 9 to 10 a.m. Ng Sunday po. Every Sunday ng 9 to 10 a.m. Okay? So, kung meron po kayong mga interest sa mga ganitong bagay, sabi ni Jethro, we want you. Okay? We want you. Okay? So, kung meron po kayong mga talentong sa mga ganito, sama po kayo. Mag-audition po kayo. At ganoon din po, lahat po ng mga kalalakihan, UFM, adult men, ay meron po kayong kapihan din right after ng service. Ganoon din po ang mga kababaihan, adult women, meron din po kayong tea time sa second floor naman po. So, open po ito sa lahat ng mga kababaihan at kalalakihan. Kaya huwag po kayong umuwi muna, makipag-fellowship po muna kayo sa mga kapwa po natin, mga kalalakihan at kababaihan. And this Faith Night ba? OPC po. OPC yata. Yeah. Nawala ako Okay, so mamaya po, after ng service po natin, ay meron din po tayong i-appreciate ngayon. Walang iba po, kundi si Pastor Martin. Okay? So, yun po yung ating mga announcements. Yan, tinatawagan ko na si Pastor Akin. I know that you've been reading the news and you've been browsing your internet po. And we are looking at the situation in Israel, in Gaza. Po, sa mga hindi po masyadong aware, hindi po kayo masyadong maano sa mga balita, nag-surprise, okay? Nag-surprise bombing and attack po ang Hezbollah or Hamas or po isang terrorist group po yan, okay, ng Palestine. At nag-surprise attack kung kailan meron silang Israel Day Festival. At yun, so maraming tao doon, talagang surprise, and marami pong gates and borders po nila na nasira.
And knowing Israel po talaga, they are ready. They are ready to fight back. Kung talagang marami na pong naaagrabyado. Lalo na po yung concern ng Israel for the innocent being kidnapped. The children are being killed. Parang walang value sa kanila. Okay. Pastor, bakit ganun po sila? Di ba magkakasama yan? Magkakapinsan yan eh. Magpipinsan po yan. Pag tinrace po yung history ng natin, magkakaano po yan. Galing lang po yan sa isang dugo, kumbaga. Kaya lang po, ang medyo hindi ho tama yung tinatawag na anti-Semitism. Yung anti-Semitism po, ibig sabihin po, ayaw nila sa mga Hudyo. That's it. Yun lang yun talaga. Hindi talaga yun against sa nasyon, kasi salbahe kayo sa nasyon namin, hindi nyo kami pinapauta, mga ganun. Hindi ho political eh. It's more of really yung maling puso na they are against the Jews. Gusto nila ma-annihilate ang Jews. And that's the problem noon back then pa, during the Holocaust. No po? Where 6 million Jews were killed. So, parang it's happening again today, pero alam naman po natin sa history ng Biblia, talagang syempre chosen nation po ang Israel. So, pag binasa naman ho talaga natin, kung alam ho natin alaman ng Biblia, we are pro-Israel. Okay, we are pro-Israel. But, let's just be careful na hindi naman po natin parang, alam niyo po, yung parang hini-hate yung tao. Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila eh. Kaya hindi nila alam na gano'n na pala sila, na hindi na pala natutuwa ang Diyos sa ginagawa nila. Para sa kanila, heroism yung pumapatay ng Diyos. Okay, para sa kanila, merong reward kasi pag marami kang Diyos na napapatay. Ganon sila eh. Hindi nila kasi alam. They're not into the Word of God. Tayo alam natin eh. So what we need to do is also pray for them, Lord. Buksan mo nga ang isip po nila. And salamat sa Diyos kasi marami na tayong cousins na mga Muslims. They are cousins natin. There are Muslims that are turning into Jesus. But I think this group is not pure Muslims. Kasi ang mga Muslims, peace-loving yan eh. Pero this is a terrorist group. And nagkakampihan na ho lahat ng anti-Semites. No po, nagkakampihan na po sila. Kasi pag nag-work, sabi ko kasi, pag nag-work yung isa, pag okay yung ginawa ng Hamas, susunod yung Hezbollah, lahat na lang po ng mga kaaway na ng anti-Jews. Kasi gusto nilang paalisin ang Israel sa lugar nila kasi gusto nila ng control. Gusto nila ng control. So hindi ho yun dapat payagan na po. Pero pinapayagan ng Panginoon, may purpose siya. Maybe to awaken the Jews to turn to Jesus. Kasi maraming Jews na hindi po naniniwala sa Messiah. Pag nag-interview ka sa kalye nila, do you know Jesus? Gano'n sila. Hindi parang nila alam. Parang, the prophet, the good man, gano'n. Pero hindi nila alam na dumaan na sa lugar nila si Messiah. And they did not believe in Him. Tayo, salamat na lang sa Diyos na bonusan na tayo, na i-graft lang tayo, na i-extra tayo. Pero salamat sa Diyos. We have been saved. We have come to know Jesus. So we need to pray, okay? At this moment, pwede po ba mananalangin po ako? Let's just agree with me as I pray. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, you know what's happening. Dadating ka na eh. Dadating ka na, you are paving the way, na makita ng lahat kung sino talaga ang King of Kings and Lord of Lords. And you're exposing evil, you're exposing the wickedness of man, so that your name and glory, Panginoon, ay lalo made manifest, Panginoon Diyos. At salamat po sa mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. I pray that you continue to humble us, because you said it, if my people will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will hear the land. Lord, yun pong gusto namin gawin ngayon in our humble way, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Pagalingin niyo nga po ang bayang Israel at ang buong Middle East. Ano man pong wicked plans ng dyablo, ginagamit ng mga bansang ito,
Hindi po sila magpre-prevail, kundi yung divine intervention mo po ang aming makikita, Panginoon Diyos. Bigyan nyo ng karunungan yung mga may takot sa inyo, Panginoon, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So tulungan mo sila sa mga desisyon nila, anong gagawin, pati na po yung mga countries and nations na either kakampi o lumalaban din, mga ganun po, Panginoon. So ikaw ho ang may control. Sabi nga ng aming awit kanina, Panginoon, you have control of everything. So we surrender everything to you, Lord. At i-comfort nyo nga po yung mga nawala ng mahal sa buhay dahil dito, Panginoon Diyos. Both sa Palestine at sa Israel, marami pong namamatay na tao. Comfort niyo po yung pamilya nila at nawa sa mga ganitong sitwasyon, magpakita ka sa kanila kung paano ka nagpapakita din sa mga ibang tao, Panginoon. You reveal yourself to them, Panginoon. Salamat po. We pray for the peace of Israel, for Jerusalem. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for praying po. Thank you for praying. Tuloy niyo lang ho yan na pag-pray niyo po lagi. Okay. Sa October 29 po, segue lang. October 29, this is a rare opportunity. This is a Sunday afternoon where the young professionals po, yung mga graduate na po sa college, hey, this is your day. Kasi ang feeling nyo, masyado na ako matanda para sa youth, sa mga ganon. So, ayaw nyo naman sumama sa mga UFM tsaka UFW, syempre, di ba? Baka yayain kayo ng UFW, join ka sa amin. Ayoko niya. Parang allergic sila pag UFW, UFM. Kasi nga, young professionals pa lamang sila, medyo bago-bago pa lang mag-graduate, nagtatrabaho na yung iba. So this is your day, this is your chance. Sa October 29, it's a Sunday afternoon, so spend it with the young professionals. You will have, ang title ho ay, Bakit at iba pa? Bakit? Because may bowling po dyan, may coffee po dyan, may kantahan po dyan, may tiktokan po dyan, at iba pa. Marami pa po yan. May meaning po lahat yung letters na yan. Okay, so join. Dapat po ang expense niya ay nasa 600 pesos, but we're glad that the district subsidize most part of it. Kaya 250 na lang ang gastos nyo. Yeah. Kaya yung mga young professionals, yung mga anak po ninyo na young professionals, please join. Sino bang kakausapin nga? Si Ate Maika na lang po, nandyan po, naka-yellow, orange. Okay. Siya na lang po, lapitan nyo na lang po siya. Gusto ko po isama ko yung anak ko, gusto ko po isama si ganito, yung kaibigan ko. Sama nyo po, kasi ito na yung parang chill-chill lang, para makita naman nila. Ang Christians pala, cool din. Hindi po tayo manang-manong, ganun. Oo, cool din po ang mga FSY. So, yun po, October 29, we intentionally put the date there, the event there sa date na yan because the following day is holiday kasi election. Unless kasali kayo sa election, guro kasi kayo, kaya yun lang. Kaya baka kayo magdadala ng mga lata ng mga balota, pasensya na. Okay. So, pero kung hindi naman, I join this group po. Makipag-ugnayan na lamang po. At kung may sasakyan po kayo, magka-carpooling po kayo sa araw na yan. Okay. I'm tasked to introduce our speaker today. Our speaker today may be dark in skin, in complexion, pero nagliliwanag ang kanyang buhay. Yan. Siya po ay maliit, yan, pero ang laki ho ng kanyang nagagawa para sa gawain ng Panginoon. Paano pag gusto niyo sabihin ko? Sige po. Siya ho ay tahimik, pero ang daming niya pong nasasabi at tinatranslate niya yun sa aklat. Kaya bili po kayo ng devotional. Hindi pa tapos ang bentahan ng devotional dito. Yung part po siya ng naging author po siya, isa po sa authors nung devotional. Okay, ng Pinoy version na Bible. Okay? So, without further ado, let's welcome one of our newest pastors here, Pastor Mars Valenzuela. Yeah. God bless you, my dear brother. Good morning po. Kita niyo po ako, no? Sige po, magandang araw po sa inyong lahat at maging sa mga kasama po natin sa live stream. It's a pleasant day and it's a good day po na makaharap po sa inyo. Yan. So, sige po, diretso na po ako sa message. Maghahabol po tayo ng time. So, meron po akong
Meron po kami sa bahay na 2 alaga. Isang aso, pangalan po niya si Nugget, tapos pusa, ang pangalan po niya si Filet. Ayan, so mga madaling lutuin po kasi yon. Alam niyo po kung ano yung nakakatuwa doon sa mga alaga namin, meron po silang kanya-kanyang ugali. Lalo na kapag may bisita po kami sa bahay. Si Nugget po, konting kahul lang po sa bisita, maya-maya magpapakandong na po yon. Pero si Filet, hindi niyo po yun makikita kasi nasa ilalim agad yun ng kama. So, lalo na kapag may bisita, talagang hindi niyo yun makikita. Lalabas na lang po yun pag wala na kayo. So, so mga may pets po sa inyo, napapansin nyo din po ba yon? May kanya-kanya po silang ugali, may sariling pagkatao, o pagkahayop, may sariling pagkahayop yung ating mga pets, di ba? Hindi ko mo pare-pareho silang aso o pare-pareho silang pusa, iisa na po sila ng behavior. Ganyan po ka-creative ang Panginoon. So different animals behave differently in the presence of people. Kagaya din po natin, may kanya-kanya din po tayong behavior. Sige nga, tignan nyo po yung katabi nyo. Yan. Kasi iba-iba po tayo ng personality. But as children of God, how do we conduct ourselves before people? May prescribed conduct ba para sa atin ng mga tagasunod ni Kristo? Ang sabi po sa Ephesians 4:1, at ito po yung life verse ko, isa to sa mga favorite verses ko, na challenge ko din sa sarili ko. Sabi po dyan, sabi ni Paul, live your lives worthy of the calling you have received. Paano ba tayo dapat kumikilos sa harapan ng ibang tao? Yan po yung tanong. Yan po yung pag-aaralan natin as we continue our series, The Model. As a recap lang po, nung first week, tinuro po sa atin ni Brother Nats ang tungkol sa doctrine. Napakahalaga po sa atin na alam po natin yung ating mga doktrina. Kasi naniniwala tayo na kapag tama yung doktrina mo, tama yung pamumuhay mo. Right doctrine, right living. Pero hindi lang po natin dapat alam yung tamang doktrina. Dapat lahukan din po natin yung doktrina natin ng wisdom. Baka kasi puro doctrine lang tayo, wala namang wisdom. Last week naman, we talked about speech. Ni-remind po tayo ni Sister Esther na bantayan po natin yung sinasabi ng ating mga labi. Sobrang powerful po. Alam nyo, sobrang powerful ng dila natin na kaya nitong magbigay buhay o makasira ng buhay. At bilang mga Kristiyano, dapat natututo po tayo habang tumatagal na gamitin yung mga labi natin sa ikararangal ni Kristo. Naku po, sobrang anointed po ng mga messages na yan. Kaya sobrang nakaka-encourage, kaya pakinggan nyo po ulit. Pwede nyo pong balik-balikan. Nasa YouTube channel lang po natin yan. Panoorin nyo po ng paulit-ulit. Pag wala kayong ginagawa, habang naglalaba kayo, nagugas kayo ng pinggan, pakinggan nyo po yung mga messages na yan. Ngayong araw naman po, ang pag-uusapan natin ay iikot sa ating conduct. So, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay, praise the Lord. Ating conduct bilang Kristiyano. So, start tayo sa isang illustration. Meron pong mag-asawa, syempre, lalaki at babae, magkatabi. Yung lalaki po, nagbabasa siya ng isang article sa magazine. Sabi po dun sa article, yung mga lalaki daw, ang nagagamit nilang words sa isang araw ay nasa 15,000. Tapos, yung mga babae daw po, 30,000. Sabi, bakit ganun kadami? Bakit ganun kadami? Nagtanong yung lalaki. Sabi ng babae, kasi inuulit-ulit kasi namin kung ano yung sinasabi ninyo, kaya dumodoble yung amin, sabi ng babae. Sabi ng lalaki, ano yon? Sorry po, hindi nyo na-gets. Tanungin mo po yung katabi mo, ano yon? Sige po, ready na po ba tayo? Sige po. So, be a model in conduct, behaving in godliness. So, unang point, as followers of Christ, we should be full of faith. Bilang mga mananampalataya, tagasunod ni Kristo, dapat po tayo ay napupuno ng pananampalataya. Kasi nga, mananampalataya po tayo. If you have your Bibles with you, makibukas po kayo sa akin sa Luke 9:37 onward. So mahaba-haba po ito. Marami tayong pag-uusapan dito. Luke 9:37 hanggang 42 muna. So I'll be reading from the Pinoy version. Kinabukasan,
Bumaba ng bundok sina Jesus at ang 3 disciples. Sinalubong siya ng maraming tao. Sumigaw ang isang lalaki mula sa crowd, "Teacher, please, tulungan niyo po ako. Ang nag-iisa kong anak na lalaki, tulungan niyo po." Pag sinasapian siya ng masamang espiritu, biglang nagsisisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig niya. Sobrang pinapahirapan po siya at ayaw po siyang tigilan. Nakiusap po ako sa mga disciples niyo na palayasin to, pero hindi nila kaya. Sumagot si Jesus, "Mga lahi ng masasama at walang pananalig, hanggang kailan ko kayo dapat samahan at pagtiisan?" Sinabi niya sa lalaki, "Dalhin mo dito yung bata. Dalhin mo dito yung bata." Paglapit ng bata, pinabagsak siya ng demonyo sa lupa at nangisay. Pero sinaway ni Jesus ang evil spirit, pinagaling ang bata at binalik sa tatay niya. Pansinin niyo yung sequence. Sinaway ni Jesus ang evil spirit, pinagaling ang bata, binalik sa tatay niya. Bumilib ang lahat sa kapangyarihan ng Diyos. Luke 9:37-42. So, for context lang po, no, para alam natin yung pinag-uusapan. Galing po si Jesus, si Peter, si James, at saka si John sa bundok kung saan nanalangin si Jesus at doon po nangyari yung transfiguration po niya. Ano yung transfiguration? Doon po sa bundok, nagbago yung itsura ni Jesus, naging puting-puti yung suot niya. Tas merong 2 lalaki na nagpakita at nakipag-usap kay Jesus. Si Moses at si Elijah. Sobrang kamangha-mangha po yung senaryo na yon, yung nangyari na yon. Lalo na para sa mga saksi na si Peter, si James, at saka si John. Kaya po ang sabi ni Peter, kilala natin si Peter, di ba? Medyo impulsive po siya. Sabi niya, "Dumito na lang po tayo. Gagawan ko po kayo ng tent. 3 tent po, isa sa inyo, Jesus, isa kay Moses, isa para kay Elijah." The way I see it, parang ang gusto po niyang sabihin, dito na lang po tayo sa spiritual high natin. Kung saan walang problema, walang temptation, walang pagsubok. Parang yung pakiramdam pagkatapos ng camp, sino po nakapag-attend na ng camp, di ba? Ng turn 180, pagkatapos ng turn 180, ng isang worship service, di ba? Ng concert. Sana laging ganito na lang. Sana laging ganito yung feeling. Pero hindi po pumayag si Jesus. Kailangan nilang bumaba. Kasi walang paglago kapag lagi ka lang nasa spiritual high. Darating din sila dun someday. Pero sa ngayon, bababa po sila sa reality. At yun na nga po, kinabukasan, pagbaba nila galing sa bundok, sinalubong sila agad ng mga tao. At isa po doon yung tatay na may dalang anak na may unclean spirit. Nagmamakaawa po yung tatay kay Jesus. Kasi yung mga disciples, hindi po kayang pagalingin yung bata. Napansin niyo po yung sagot ni Jesus sa kanila? Sumagot si Jesus, "Mga lahi ng masasama at walang pananalig, hanggang kailan ko kayo dapat samahan at pagtiisan?" Sinabi niya sa lalaki, "Dalhin mo dito ang bata." Hala, ang sakit naman magsalita ni Jesus. Napansin niyo po yun, ang sakit magsalita. Kanino ba siya nagagalit? Makikita po natin yung sagot sa mga parallel accounts nitong passage na to. Isa sa mga kinagagalitan po niya ay yung mga religious leaders. Sa Mark 9:14, ang sabi po dyan, pagbalik nila Jesus, nakita nila ang iba pang mga disciples kasama ang madaming tao. At nakikipagtalo ang mga teachers of the law sa mga disciples. Nakikipagtalo ang mga teachers of the law sa mga disciples. May isang bata na nangangailangan ng tulong. Pero yung mga religious leaders, anong ginagawa? Nakikipagtalo. Di natin alam kung ano yung pinag-aawayan nila. Pero iikot lang po yun, marahil dun sa bata, sa unclean spirit, at dun sa inability ng mga disciples na pagalingin yung bata. So isa yun sa medyo napuprostrate si Jesus. Pangalawa, dun po sa tatay ng bata. Sabi sa Mark 9:22-24, sabi po nung tatay, "Maawa po kayo. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sabi ng tatay. Sumagot si Jesus,
Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Posible ang lahat para sa taong naniniwala. Sumigaw agad ang tatay at sinabi, naniniwala po ako, pero palakasin niyo pa ang faith ko. I believe, Lord, but increase my faith. May isang tatay na nananalangin, pero hindi po siya convinced na kaya ni Jesus pagalingin yung anak niya. Parang kasing nagbabaka sakali lang po itong tatay na to. Last option na lang po niya si Jesus. Hindi siya 100% na confident. Kung gagaling, edi gagaling. Kung hindi, edi hindi. Ganun yung pakiramdam dun sa tatay na ito. At pangatlo, sa kinagagalitan, kinapuprostratan ni Jesus, yung mga disciples po mismo. Another parallel account sa Matthew 17:19 to 21. Tinanong po siya ng mga disciples, bakit hindi po namin mapalayas yung demonyo? Sumagot si Jesus, maliit kasi yung faith nyo. Tandaan nyo ito, kung magkakaroon kayo ng pananalig na sinlaki ng mustard seed, pwede nyong sabihin sa bundok, lumipat ka doon at lilipat nga ito. Pwede nyong gawin ang lahat ng bagay. Pero kailangan ng prayer at fasting para mapalayas ang mga ganitong klase ng demonyo. Kung nakabukas po yung inyong Biblia at hindi nyo po makita yung verse 21 dyan, nasa footnote lang po yan. Hindi po yan nawawala. Ano po? Sa ibang pagkakataon, baka mapag-usapan po natin kung bakit may mga verses na parang wala doon sa main, nasa footnote lang. Pero sa susunod po yon. Okay, punta po tayo sa exciting part. Bakit po natin nababanggit ang mga ito? Bakit po nagagalit si Jesus? Kasi kulang silang lahat sa pananampalataya. They major in the minors. Especially the disciples. Instead na magpakita sila ng higit na pananampalataya at confidence sa kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan nila, mas inuna pa nilang makipagtalo sa mga teachers of the law. Sa halip na palakasin ang pananampalataya ng isang tatay na nawawalan na ng pag-asa, sumuko na lang po sila. All along they know how powerful the Lord is. Hindi naman sila iniwan ni Jesus na walang bala. Sa totoo lang. Punong-puno nga po sila eh. Kung babasahin niyo po yung Luke 9, yung mga previous passages, nagpakain si Jesus ng 5,000. Sinend sila sa iba't ibang lugar, sa missions. Talagang tinulungan po sila ni Jesus. Hindi sila iniwanan na walang bala. Luke 9:1-2, tinawag ni Jesus ang 12 disciples at binigyan sila ng kapangyarihan at authority na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng may sakit. Binigay po sa kanila yan, power and authority to cast out demons and to heal sickness. To heal people. Tapos pinadala sila ni Jesus sa isang misyon para mag-preach tungkol sa kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Nung una pa lang, binigyan na sila ng kapangyarihan at authority. Ibig sabihin, lahat ng kailangan nila, nasa kanila na po. Pero kulang pa rin po sila ng pananampalataya. Kaya na-frustrate si Jesus. Parang isang nanay na umalis lang saglit para mamalengke, tapos pag uwi niya, ano ba naman kayo? Saglit lang akong nawala, ang gulo-gulo ng bahay. Kayong magkapatid, nag-aaway na naman ba kayo? At yung hugasin, hindi ko pa nahuhugasan, ako na nga lang. Ganun yung senaryo, ganun yung feeling, ganun yung intensity nung nangyari dito. Kala Jesus po yun. Punta tayo sa atin. How is our faith seen by others? As Christians, we should be seen as people full of faith. Bilang mga Kristiyano, dapat po nakikita tayo ng iba na punong-puno ng pananampalataya. Marami pong tao ang nawawalan ng pag-asa sa buhay. May mga taong may sakit. Gusto lang po nila ng konting encouragement, pero hindi pa nila yun makita sa atin kasi mukha tayong lugmok at walang Kristo. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Yan. Mukha ba siyang may Kristo? Paano natin maipapakita na buhay si Kristo sa buhay natin kung patay naman po yung pananampalataya natin?
As Christians, we should be the first responders to rescue those who are losing hope. May nangihingi sa atin ng prayer request. Sinermonan pa natin. Ikaw kasi hindi ka nagsisimba palagi, yan tuloy. Instead na ma-encourage, bumalik kay Jesus, lalo pong na-turn off. May nag-confess sa atin ng problema. Grabe naman yung nagawa mo. Di ko akalain, kayang-kaya mong gawin yan ha, ikaw pala. Na-judge pa po natin yung tao. Ayun, hindi na lalo nagpakita. May humihingi po ng tulong sa atin, ang reply natin, pray ka lang, subukan mo lang, wala naman mawawala sa'yo. Maganda po sana yung intention, pero instead na maging confident yung tao sa Panginoon, naging option niya lang po si Jesus. As Christians, our hope, our faith should be the steering wheel and not a spare tire. Hindi po panakip butas si Jesus. Jesus is the solution. He is not an option. Siya po ang solusyon. Hindi siya another option lang na pwede nating pagpilian. At dapat po nakikita yon sa atin. And how did Jesus model this? He just believed the word in its face value. Alam niya na may authority siya galing sa Ama, kaya he functioned on that authority. He knows that faith can move mountains. Kaya he worked on that faith. He just believed the word. He believed the promise. Kaya niyang utusan ng anumang bundok ng problema kasi po nananampalataya siya. But may Bible na ba ng panahon nila? May ganito na ba ng panahon nila? Meron po. Meron po silang Torah. Meron din pong binabasa si Jesus. At pinaniniwalaan niya yung binabasa niya. Kuya Mark, si Jesus yun eh. Tao lang po ako, tao lang ako. Hindi po, si Jesus po, naging tao din po siya. He is 100% man and 100% God. Kaya po, pwede natin siyang maging modelo. Pwede po natin siyang maging example. So as Christians, let us be full of faith. Maging puno po tayo ng pananampalataya. Before we can convince others, we should convince ourselves first. Ipakita po natin na may pananampalataya tayo. Kasi kung tayo po mismo, hindi tayo bilib sa kayang gawin ng Panginoon, sino pa po ang maniniwala? Kung tayong mga Kristiyano po, nagdadalawang isip tayo na kayang magpagaling ng Panginoon, sino pa po ang maniniwala? If the demons believe the power of Jesus, why can't we? Malamang kaya minsan hindi po tayo confident kasi walang agarang resulta. Di po ba? Tagal-tagal mo nang nananalangin, wala pa ring sagot. Ang tagal ko nang pinagpipritong sakit na to, hindi pa rin nawawala. But we live by faith and not by sight. Nabubuhay po tayo sa pananampalataya at hindi sa nakikita ng ating mata. Ang faith po natin, hindi palaging nakikita sa physical realm. Hindi yan nagmamanifest sa physical realm ng madalas. But in the spiritual realm, we know that something happens. Kaya wag niyo pong titigilan yung inyong mga panalangin. Wag niyo pong titigilan yung mga pananampalataya po ninyo. Wag niyo pong bibitawan yung pinapanalangin ninyo. Kung may kiniklaim po kayo, kung ini-speak niyo po yung word palagi, wag niyo po yung titigilan. Meron po kaming ginagawang mag-asawa palagi. And mostly yung asawa ko po, ang ginagawa po niya, talaga pong nire-recite niya yung word sa sarili niya. Lagi niya pong nire-recite yung word sa sarili niya. Minsan nagugulat na lang ako, bigla na lang nagsasalita. Pero nire-recite niya yung word sa sarili niya. Because we believe that there is power in the word and we have faith in that. At ganun din po yung gawin natin bilang mananampalataya. Di man natin nakikita physically, umiinda pa rin tayo ng sakit physically. Pero alam po natin na may nangyayari in the spiritual realm. Kaya wag po tayong manghinawa. At kagaya po ng panalangin ng tatay, Lord, increase our faith. Kung ang tagal-tagal na nating Kristiyano, tapos katiting pa rin yung pananampalataya natin kay Jesus, hindi po tayo lumalago, ibig sabihin. Dapat nag-increase ang ating pananampalataya. And if we want to make a global impact, we should be people full of faith.
We cannot win others to Jesus by arguments, by playing it safe. Maging confident tayo sa ating Panginoon. Dapat po tayo ang unang kumpiyansa sa kapangyarihan niya. Amen po? Tayo yung unang confident sa kayang gawin ng Panginoon. Pangalawa, as followers of Christ, we should be full of humility. Hindi lang pananampalataya, kababaang loob. Luke 9:46-48, if you'll read with me, nagtalo-talo ang mga disciples kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa tabi niya. Sabi ni Jesus sa kanila, kung sinong tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin, ay tumatanggap din sa akin. Kung sinong tumatanggap sa akin, ay tumatanggap din sa nagpadala sa akin. Kasi kung sinong pinakamababa sa inyo, siya ang pinakadakila. Siguro po, itong mga disciples nito, favorite talaga nila ang magpagalingan. Alam niyo po ang ba't ko nasabi? Kasi 3 beses po, different accounts, na nabanggit sa Bible, na nagtatalo-talo sila kung sino sa kanila yung pinakamagaling. Kung sino sa kanila yung pinakadakila. Human nature na rin po ito marahil sa atin, na i-flex kung ano yung mga achievements natin, mga kakayanan natin, mga bagay na meron tayo, at maging mga koneksyon na meron tayo. Nakakatawa lang po, di ba? Kasi previous passage, nagtatalo-talo sila kung sino yung pinakamagaling, ikaka-rebuke lang sa kanila ni Jesus na wala silang pananampalataya. Narinig sila ni Jesus na nagpapagalingan. Pero hindi lang po yung usapan nila yung narinig ni Jesus. Narinig ni Jesus yung laman ng puso po nila. Yung sinasabi ng puso nila. May inaalagaan po silang pride. Meron silang pagmamataas. Alam ng Panginoon ang motibo ng puso ng mga disciples. Pero ano ba yung pinagyayabangan nila? Saan ba sila nagtatalo? Kung sino yung mas malapit kay Jesus? Kung sino yung mas kilala sa kanila? Sino yung mas maraming natutulungan? Sino yung mas maraming responsibility? Yun ba yung pinagtatalunan nila? Tayo kaya, anong mga areas ng buhay natin ang madalas nating ikumpara sa iba? Latest model ng cellphone? Achievements ng mga anak sa school? Laki ng sweldo? Dami ng ex? Kahit sa church po. Dami ng oras na binibigay sa church? Laki ng ambag sa offering? Leadership position? Galing natin sa anumang gawain? Yan ba yung pinagyayabangan natin sa isa't isa? Sa totoo lang po, hindi tayo mauubusan ng mga bagay na maaring ikumpara sa isa't isa. Pero ano po yung response ni Jesus? Dapat ang pinakadakila sa lahat ang maging pinakamababa. At ang leader ang dapat mag-serve. Luke 22, verse 26. If you want to be great, punta ka doon sa ilalim. Punta ka doon sa ibaba. Imagine kung sumagot si Jesus, nakisali siya doon sa umpukan ng mga disciples habang nagtatalo sila. Sino ba ang pinakadakila sa ating lahat? Pwede pong sabihin ni Jesus, ako ang pinakadakila. Case closed na pag sinabi niya yon. Pero hindi po niya ginawa. Instead, ang ginawa niya, tinawag niya ang isang bata at ginawa itong halimbawa. Maging katulad tayo na isang batang paslit, sabi ni Jesus. Bakit bata? That little child is a model of greatness. Lalo na po sa kultura po ng mga Hudyo. Ang mga bata, halos hindi po sila kinikilala. Wala silang pagkakakilanlan. Yung nagbigay nga ng tinapay at isda, di ba? Pinangalanan ba? Hindi naman. Hindi po sila threat sa society. Wala silang pakialam kung anong social status nila kasi masaya lang silang maglaro at maging bata. Hindi nga sila counted sa mga account sa Bible. 5,000, sa 4,000, hindi sila kinount. Hindi sila nagpapagod para sa katanyagan, ambisyon, at tagumpay. Kung nais nating maging dakila sa harapan ng Panginoon, maging katulad tayo ng isang bata
na ang tanging hangad lang ay maging malapit sa kanyang mga magulang, ang sumunod at ang magpahubog para mag-grow at mag-develop. Sabi ni John Hagee, the measure of a man's greatness is not the number of servants, not the number of servants he has, but the number of people he serves. Kung gusto po nating magpagalingan, dun po tayo sa ibaba lahat. Dun tayo maglingkod sa ibaba. Bakit big deal sa Diyos ang humility? Bakit big deal sa Diyos ang humility? Ayaw ba niya na nagiging accomplished tayo? KJ ba si Lord? Hindi po. Gusto po niya yun, na nagiging successful tayo. Tinuro po yan sa Turn 180. Gusto niya na mag-prosper tayo. At kaya po niyang ibigay yun sa atin. But pride draws us away from the Lord to ourselves. Yung pride po natin, inilalayo tayo sa Panginoon at pumupokus lang po tayo sa sarili natin. Instead na ang Diyos ang maging sentro ng ating confidence, inaisip natin, ay, kaya ko nang maging independent sa Diyos. Pride directly opposes God Himself. Kapag may pride po tayo sa puso natin, direkta po natin kinokompronta, ino-oppose po natin ang Panginoong Diyos. Kapag may pride tayo sa puso, iniisip natin, kalebel na natin ang Diyos. Tandaan po natin, it is pride that caused Lucifer his downfall. Kaya kung ayaw po ninyo, di ko na po itutuloy. Pride is also in direct opposition to God's selflessness. Selfless po ang Panginoon eh. Kung siya nga na makapangyarihan at may-ari ng lahat, nagpakababa po siya, bakit kailangan po nating magmataas at magyabang ng kung anong meron tayo at kaya nating gawin? Sa kaharian ng Diyos, hindi ang magaling, malakas at tanyag ang pinakadakila, kundi ang mga mababa ang loob, marunong maglingkod, katulad ng isang batang paslit. Paano po ito pinakita ni Jesus? Isang perfect example po, yung kanyang ministry of the towel. The ministry of the towel. Siya na Panginoon, hindi po siya nagdalawang isip na hugasan ang maruruming paa ng mga disciples niya para ipakita na mababa yung loob niya. Pakitang tao ba yon? Hindi po. Ito po ay isang gawain para lang sa pinakamababang taong uri sa lipunan. Iniiwasan po ng marami yung trabahong yon. Huhugasan mo yung paa. Tandaan nyo po, hindi pa masyadong, yung pavement nila hindi maayos. Ang mode of transportation nila ay directly lakad o kabayo siguro, camel. So maraming dumi sa kalsada. Natatapakan po nila, wala pang Adidas, wala pang Nike, wala pang sapatos. Talagang sandals lang na expose po sila. So imagine niyo po yung dumi ng paa nila. Tas huhugasan po ni Jesus. Ginawa niya ng buong loob, walang pagkukunwari, walang social media post, walang reklamo, walang sumbat, walang hinihinging kapalit, kundi sundin ang halimbawa niya. At isa pang pinaka-perfect example po ay ang kanyang kusang loob na pag-aalay ng buhay para sa atin. Philippians 2 verse 8, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay sa krus. Tanungin po natin ang ating sarili. Mayabang ba ako? Tanungin mo nga yung katabi mo, mayabang ba ako? How is our humility seen by others? Paano nakikita yung kababaang loob natin ng ibang tao? Hindi tayo magkakaroon ng impact sa iba kung ang buhay natin ay puno ng pagmamataas. Hindi magiging effective yung witness natin sa iba kung hirap na hirap tayo maglingkod sa kanila. Kung mayabang po tayo, turn off talaga sila sa atin agad. Of all the people, we as Christians should be full of humility. It should be our nature to serve. It should be our delight to serve. Matuto tayong unahin ang kapakanan ng iba. Hindi yung puro sarili na lang natin, lagi yung binabalandra natin. Walang mayabang na Kristiyano, amen po?
Kung may pagmamayabang man tayo, yun ay ang pribilehiyo na maging kabilang sa pamilya ni Kristo. Yun lang po ang iyayabang natin. Si Kristo at wala nang iba. At pangatlong point po, as followers of Christ, we should be full of grace. We should be full of faith, of humility, and now of grace. Luke 9:49-50. Sabi ni John, Master, may nakita po kaming nagpapalayas ng demonyo gamit yung pangalan nyo. Pinagbawalan po namin siya kasi hindi po natin siya kasama. Yabang pa nila, di ba? Pero sabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan. Kasi ang hindi kumukontra sa inyo ay kakampi nyo. Ang mga disciples po, nakakita ng nagmi-ministry na hindi nila kasama sa grupo nila. Tumaas agad yung kilay nila. Nagsumbong agad sila kay Jesus. Di natin siya kabilang, di natin siya kapareho. Pero sinaway sila ni Jesus. Huwag niyo siyang pigilan. Huwag niyo siyang pagbawalan. Hindi siya kalaban. Parang tayo lang din po yan minsan. Intolerant of others na hindi natin kapareho. Taga-ibang church yan sila. Taga-ibang denomination. Minsan iniisip natin na mas magaling tayo sa kanila. Na mas gifted tayo sa kanila. We sometimes think that we have a monopoly of truth kasi iba tayo sa kanila eh. Pero hindi po ito ang gusto ng Panginoon. Lalo na po kung nasa isang pamilya po tayo. Instead of competing with other believers, we should cooperate with them. Mga kapatid, kaisa po natin yung mga nasa CFCF na churches. Hindi po sila kompetisyon. Yung mga nasa communities po, yung mga churches po sa communities, gaano man kalaki o kaliit ang simbahan po nila, kabilang din po natin sa pamilya ng pananampalataya. Kaya nga po tayo involved sa Marval, di po ba? Lahat, kasama po natin. Sa Foursquare, nagbibisita po tayo, tumutulong tayo sa mga churches sa community. Ang tawag sa lahat ng mga churches, ministries, para churches, fellowships, na kumikilala kay Kristo, ay body of Christ. Body of Christ ang tawag po doon. At si Jesus po ang head. Hindi tayo, si Jesus ang head. Ang iba po sa mga gawain nila solemn, tahimik lang. Ang iba, katulad natin, medyo maingay, medyo lively, nakakatalon-talon tayo, sigaw-sigaw. Ang iba nakapokus sa discipleship, ang iba kilala sa worship, yung iba missionary sending, yung iba active sa socio-civic activities, sa politika, active din yung iba. Pero ang lahat po ay bahagi ng isang katawan. Nung kami po nag-social engagement po sa Tumana, may nakausap po kami na bahagi ng isang Christian church, yan sa Concepcion, yung church po nila. At dahil hindi po sila competition, in-engage pa rin po natin sila. Pinanalangin, tas nag-declare po tayo ng blessing sa kanila. Pero hindi na po nila tinanggap yung Adores Donut, syempre. Sa iba na po yun. Church, don't be intolerant of those who are not from our circle. Ibigin po natin sila bilang bahagi ng body of Christ. Kasama po natin sila, kapamilya po natin sila, kaya pwede rin po nating ipanalangin yung gawain po nila. Luke 9:51-55. Nang malapit nang dalhin si Jesus sa langit, nagdesisyon siyang pumunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga messengers na mauuna sa kanya. Pumunta sila sa isang barangay sa Samaria para ihanda ang pag-iistayan niya. Pero hindi siya tinanggap ng mga tao kasi papunta siya sa Jerusalem. Nang makita ito ng mga disciples na sila James at John, sabi nila, Lord, gusto po ba ninyo na pagpaulan kami ng apoy galing sa langit para patayin at sunugin sila? Pero lumingon si Jesus, pinagalitan sila. Sabi niya, hindi nyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Dumating ang Son of Man, hindi para pumatay, kundi para isave ang mga tao. Ito naman po yung ugali ng mga disciples sa mga hindi mananampalataya. Ito naman po yung ugali nila. Dahil nireject sila at offended sila, actually hindi nga sila directly, si Jesus. Ang gusto nilang mangyari, paulanan ng apoy yung mga tao. Grabe, no? Gusto nilang gumanti ng higit pa sa rejection na natanggap nila. Literal o hindi, pabiro o hindi,
ang mga ganitong statements po, hindi po fitting sa isang mananampalataya. Lalo na po at mga disciples sila ni Jesus. Kaya po ni-rebuke sila agad ni Jesus. Akala nila nagpakita sila ng concern, pinitronize nila si Jesus. Pero hindi nila alam, hindi gusto ni Jesus yung ganong actions. How is grace? How is our grace seen by others? Paano nakikita ng ibang tao yung grace sa buhay natin? How many times katulad din tayo ng mga disciples na to, lalo na sa mga unbelievers? Ang Samaria po, ang mga taga-Samaria, galit sila sa mga Jews tulad ni Jesus at ng mga disciples. Kaya gano'n na lang po kadali para kay James at John na sabihin yung mga ganitong klase ng curses. Pero anong kaibahan po natin? Ganon din naman po tayo, di po ba? Sa ibang tao, paminsan-minsan. Sa mga drug addict. Sa mga taong naligaw ng landas. Ang dali nating sabihin na, buti nga sa kanila. Sa mga members ng LGBT. Sa mga iba, ang pananaw po sa atin, sumpain sana sila. Sa mga kaaway na lang po natin madapa ka sana. Mahulog ka sana sa hagdan. Magka-diarrhea ka sana on the way mo sa office. 'Di ba? Minsan ganyan tayo. Sometimes we think of ourselves better than those outside the family of God. We think of them as enemies and not as our mission field. Minsan ganyan ang tingin natin sa mga hindi mananampalataya. Kalaban sila. Hindi natin sila nakikita na opportunity para ipakilala si Kristo. Instead na ang ipakita natin sa kanila ay ang pag-ibig ng Diyos, ang gusto nating ipakita ay ang judgment ng Diyos. Pero nakakalimutan natin na ang judge ay ang Diyos at hindi po tayo. We think we are holier than them. We think we deserve grace and that they deserve wrath. Pero ganun nga po ba? Ang sabi po sa Deuteronomy 9 verse 5, hindi dahil sa pagiging matuwid ninyo o dahil mabuti ang puso nyo, kaya makukuha nyo yung lupain. Itataboy ni Lord ang mga bayang yon dahil masama sila. Gagawin niya yon gaya ng promise niya sa mga ninuno nyo, sina Abraham, Isaac, at Jacob. Yung mga Israelita po, makakapasok sila sa promised land, hindi po dahil mabuti silang tao, hindi dahil deserving po sila, kundi mabuti ang Diyos at may pangako ang Diyos. Gayon din po mga kapatid, wala po kahit isa sa atin ang deserving sa grasya ng Panginoong Diyos. Lahat po tayo nagkasala. Lahat tayo marumi sa harapan ng Panginoon. Wala po tayong ambag. The only contribution we have to our salvation is the sin that necessitates it. Yun lang po yung contribution natin. Kaya wala tayong karapatan na i-gatekeep si Jesus. Hindi natin pwedeng sarilinin si Jesus. Si Jesus po ay para sa lahat. Dumating ang Son of Man hindi para pumatay, kundi para i-save ang mga tao. Kasama po dito yung mga drug addicts na kapitbahay natin, mga persons deprived of liberty na nagsisiksikan sa kulungan, mga children in conflict with the law na patakbo-takbo sa kalsada, mga members ng LGBT, mga taong naliligaw ng landas, mga taong ang tingin natin wala ng pag-asa. Yung magnanakaw nga po dun sa krus, tumanggap pa ng salvation. Bakit ipagkakait natin ito dun sa mga taong ito? Of all the people, we should be the most gracious. Ulitin ko po, sa lahat ng tao, dapat po tayo ang pinaka-gracious. Kasi recipient tayo ng grace na hindi naman natin kailanman deserve. At hindi natin kailanman matutumbasan. Tumanggap lang po tayo. Tumanggap lang po tayo. Huwag nating sarilinin, ibigay din natin sa iba. And how did Jesus model this grace? Hindi siya welcome sa Samaria. Pero sinasadya niya pa rin dumaan doon para i-meet yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Pero hindi lang yung mga taga-Samaria. Ilang mga may sakit ba ang pinagaling niya?
Mga taong marumi ayon sa religious standards nila. May ketong, bulag, pipe, pilay, inaalian ng demonyo, lahat ng taong to pinagaling niya, kahit patay, binuhay po niya. Ilang mga tax collectors, prostitutes, mga sinners, ang winelcome ni Jesus bilang kanyang tagasunod. Yung mga taong ito, nilalayuan ng mga tao dahil ayaw nilang ma-associate man lang sa kanila. Kasi ang tingin sa kanila, marumi. Pero si Jesus, niyayakap yung mga taong ito, nakikipagkwentuhan siya sa mga taong ito, kumakain kasama nila, at ginawa pa niyang mga tagasunod niya. Jesus welcomed everyone. He is so full of grace that people wanted to be around Him. Are we full of grace? Na gusto rin po tayo ng ibang tao sa paligid natin? Gusto rin po ba tayong kasama ng iba? Are we compassionate and loving sa mga taong medyo iba sa atin? O masyado tayong high and mighty sa tingin natin na unless maging katulad natin sila, hindi natin sila i-engage. May isang pamilya po, nagpa-dedicate ng bagong panganak nilang sanggol sa church. Nung pauwi na sila, iyak nang iyak yung baby. Iyak nang iyak yung kuya ng baby. May kuya kasi yung baby. 3 beses tinanong ng tatay yung bata, bakit ayaw niyang tumigil kakaiyak? Finally, sumagot na po yung bata. Sabi kasi ni Pastor, batay, dapat daw lumaki kami ni baby sa isang Kristiyanong pamilya. Ayoko pong mahiwalay sa inyo ni nanay. Church, masakit po yung joke siya, pero masakit po yun. We should be full of faith. We should be full of humility. We should be full of grace. Ang ating mga kilos sa harapan ng ibang tao ay dapat maging katulad ng kay Kristo. Bilang kanyang mga representative sa mundo, dapat po yung testimony natin ay naglalapit kay Kristo, hindi po naglalayo sa tao. For our conclusion po, let's ask ourselves, kumusta yung testimony natin? Kung kino-consider natin ang sarili natin bilang isang tagasunod ni Jesus, ano kaya yung pagkakakilanlan natin sa tingin ng iba? Nakakahawa po ba ang ating pananampalataya? O sa halip na magkaroon ng pag-asa ang ibang tao, nawawala pa yung katiting nilang pananampalataya kapag kasama na natin sila? Sa ating mga kilos po ba, sino po ba yung tinataas po natin? Ang sarili ba natin, yung niyayabang natin? O ang pagkilos ni Jesus sa buhay natin? Pinaglilingkuran po ba natin ang iba? O ang gusto natin, tayo yung palaging tumatanggap ng paglilingkod po nila? Puno ba tayo ng kagandahang loob sa ibang tao? Kristiyano man o hindi ang nakakakita, nakikita ba nila na tumanggap tayo ng mayamang biyaya ng kaligtasan? O exclusive lang sa atin yung kabutihan ng Diyos? Pang atin lang. Sabi po sa Matthew 5:16, dapat paliwanagin nyo ang ilaw nyo sa harap ng mga tao. Let your light shine before men. Para makita nila ang mga mabubuting ginagawa ninyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Dapat makita nila ang mabubuting ginagawa nyo. Nang may pagpapaimbabaw, hindi po. Pero dapat evident yung ating kabutihan. Para ang praise and glory, hindi para sa atin, para sa Panginoon. Maging ilaw nawa ang ating buhay sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sige po, tayo po'y dumatko sa ating tithes and offering. Sa ating pong Bible, mababasa po sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in
in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings, that there will not be room enough to receive it. Sa ating pong pagbibigay, meron po talagang itinalaga ang ating ang Biblia o ang salita ng Diyos na tithes talaga na ating pong ibibigay, which is ito naman po ay meron naman po siyang sinabi niya po dito, test me on this, 'di ba? So me as as a tither, I have always experienced this na talaga namang God provides, and also when yung mga least expected talaga, talagang may mga blessings na naibibigay sa atin. Kayo din po naman, di ba? May mga times na least expected na may mga darating, di ba? And then what if pagka tithes pa, which is meron siyang binigay na sinabi niya na we are testing on this, right? So yun, we just as kung meron man tayo na mga challenges na sa ating pagbibigay, like our pastor said na yung sa faith natin, we just have to have faith na to follow this, and then yun, there will be blessings to come. Sige po, tayo po yung manalangin, and tayo po yung mukha at manalangin. Maraming po salamat, Panginoon. Hallelujah, praise you, Lord God. We give you honor, Lord. And we thank you, Lord God, for this opportunity for us to bring back our tithes and offering. Lord, we are showing our love for you. We love you, Lord. We love you, Lord God. And thank you, Lord God, that you have given us life. Thank you, Lord. At sa lahat, Lord God, ay lagi mo kaming ginagabayan. Lord, sa amin pong pagbibigay na ito, nawa po ay i-bless niyo po muli kami, Lord God. Lord God, ang mga tao rin po na hindi pa rin po makapagbigay ngayon, kayo na po ang magbigay ng opportunity para sila po ay makapagbigay, Lord God. I-bless niyo rin po sila, Lord God. Lord God, lagi po namin isipin na kayo po ang siyang unang nagbigay sa amin, Lord God, kung kaya't itong mga bagay na ito na aming ino-offer po sa inyo ay tunay na pagmamahal lang po ito, Lord God. Lord, maraming po salamat na meron po kaming pagkakataon na magbigay sa inyo. Ito po ang sa matalayan sa matamis ni Jesus. Amen. Let's clap unto the Lord for our servant who will be singing to us today. My God, you have known my mind and my heart. My deepest secrets I cannot hide from you who knows every part of me. And I know I'm not worthy of what
My God, you have known my mind and my heart. My deepest secrets I cannot hide from you who knows every part of me. And I know I'm not worthy of what you've done for me. When I look at the skies that you have made, at the moon and the stars that you set on their place, Lord, I just can't imagine the depth of your grace. I will praise you, Lord, with all of my heart. To you alone I give all my life. I will praise you, Lord, with all of my might. To you alone I give all my life. I will praise you, Lord, with all of my heart, and forever I will sing. When I look at the skies that you have made, at the moon and the stars that you set on their place, Lord, I just can't imagine the depth of your grace. Grabe, ang lamig dito sa church. Palakpakan po natin si Sister Lormy pala. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan, pwede po bang palakpakan ulit natin ang Panginoon? Amen. And this time naman po, darako po tayo sa ating pastor appreciation naman po para kay, wala pong iba kundi sa ating speaker, kay Pastor Martin Valenzuela. Kuya Marts, ayan. Praise the Lord. Ayan. Thank you so much, Pastor Marts, sa iyong message kanina. And the church is very thankful sa lahat po ng contribution mo dito sa JCLAM, lalo na po sa Christian Education po. Si Kuya Marts po ang head po natin dyan. Siya po ang nag-spearhead po niyan. Kung naaalala niyo po, meron po tayong ginagamit na New Life. At doon po sa mga nag-request ng mga kasi wala pong Tagalog version, alam niyo po, pinaghirapan po ni Kuya Marts yung slides, pati po yung libro, i-Tagalog, i-translate po yun sa Tagalog. So alam niyo po, through that initiative po ni Kuya Marts, ang dami po, ni Pastor Martin, ang dami po na ngayon ay nakakapag-new life niya at mas lalo pong naiintindihan. Amen po ba? At alam niyo po bang hindi po napakadali yon? Amen po? So ngayon po, this is our time po to appreciate Pastor Martin para po sa each ng mga departments po natin. So right now po, gusto ko pong tawagan ang mga taga UFM. Wow. Tanggapin niyo po yung napagkaisahan ng UFM. At bubuksan niyo po yan. Habang binubuksan niyo, magsasalita lang po ako na Happy Pastor's Day, Pastor Marts. Naalala ko yung nagpangasinan tayo, mission. Pareho kami patpatin eh. Tapos parehong tahimik. Meron kami pinuntahan na bahay na kinausap. Habang kinakausap namin, walang tigil sa pagtatagahing kausap namin. Pero hindi kami natinag. Nag-house to house kami doon. At si Pastor Marts din ay may barkada yan. Yung isa doon, anak ko si Henry. Magkakasama sila si Jeremiah, si Benji, si Bong, si Kevin. Yan. May mga pagkakataon na nag-overnight sila sa bahay namin. Tapos yun, pagka nagbabike sila, sama-sama sila. Kaya malapit po si Pastor Mart sa aming pamilya. Yun din,
Ngayon, salamat din dahil yung father mo ay nakakasama na natin. Ayan. Nga. Aba. Shopee. Shopee. Ito yung gugupitin na yung plastic kasi maano. TV daw, super flat screen. Wow! Welcome po ba ito sa UFM? Welcome daw po sa UFM, Kuya Marts. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much po, UFM. Ayan, praise God. Ngayon naman po, darako naman po tayo sa... ano pong masasabi mo muna, Kuya Marts pala? Ay, Pastor Marts dito sa... Maganda, maganda. Parang pa-welcome po sa UFM eh. Parang nire-read na po ako. Salamat po. Salamat. Praise the Lord. At ngayon naman po, darako po tayo sa FCM. FCM. Ito, may dalawang hahabol FCM din daw. Pusong FCM. Sige. Hello po, Pastor Martin. Happy Appreciation Day po. We appreciate your hands in making our lessons. Kaya po kamay ang nilagay namin dito. Salamat po sa mga times na nag-hello po kayo sa amin. Salamat po sa pag-assist sa amin sa class. God bless you po. On behalf po ng FCM Department, we thank you po. Welcome po. Thank you rin po dahil po nandiyan po kayo palagi po sa baba po. Thank you po sa pag-a-assist po. Wala po kaming unboxing. Kitang-kita niyo na po yung kamay. Praise God, praise God. Thank you so much po, FCM. Thank you po. Thank you, FCM. Praise the Lord. Ayan. So right now naman po, pupunta naman po tayo sa last department po. Yung iba pong department, mamaya pong second service. Pwede rin po kayong umattend mamaya, okay? Tinatawagan ko po ang FSY. Ito po, envelope po yung sabi. Hindi, ayaw kasi magsalita ni Bong hanggat hindi daw po ako nagsasalita. Sige, si Pastor Martin, ano po, ang testimony ko kay Pastor Martin, isa siyang connector. Ano talaga, kita yung grace po sa kanya kasi nung bago ako sa church, siya po yung isa sa mga nag-invite talaga sa akin sa mga grupo nila. Yung mga master, sila po. So, sinasama niya ako sa care circle nila, ayan po. So, pag nagbabike sila, ini-invite ako kahit hindi ako masyadong sumasama. Pero ayun po, nagpapasalamat ako kay Pastor Martin sa mga ganong gestures po niya. Kasi nararamdaman ko na nung time na kinoconnect niya ako sa church po. Even sa aming tatlo po, si Brother Nats po ay hindi ko naman talaga ka-close dati. Pero may GC po kaming tatlo, ginawa ni Pastor Martin. Kaya nag-meet po kami for a time. So doon ko rin po naging ka-close po si Nats. Kasi dati alam ko lang, asawa ni Melody, parang ganun. Pero naging close na rin po kami. So yan, thank you sa buhay ni Pastor Martin sa mga ganun pong ginagawa niya. Ayun. Nung bata pa kami, nung youth pa lang po kami, yung barkada po namin, lagi pong sinasabihan, lagi pong tinatakot po kami na sa isang barkada, laging may nagpapastor. Ayun. Ayun, thank you Pastor Martin at sinalo mo. Ikaw ang alay. Pagiging pastor, yan. Yun po, very thankful po kami kay Pastor Martin kasi sa barkada po namin, siya po yung lagi pong nagli-lead sa amin and siya po yung laging malalapitan sa aming mga barkada pag may problema, may concern, lagi po siyang available para malapitan. Ayun, thank you Pastor Martin. Kung sinabihan mo, sana akong sasaluhin mo, sabi mo. Amen. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Brother Bong, pwede pa daw humabol magpastor. Alright, thank you so much po, FSY, FCM, tsaka UFM.
At ayan po, tinatawagan po natin ang cake. Ayan, dito. Tinatawagan po natin ang cake. Ayan, Kuya March, hawakan mo muna yan. Igigilid ko muna ito. Sa likod. Ay. Ayan. So, right now po, again, Kuya March, thank you so much for your dedication po. Ang J-Clam ay blessed dahil meron po tayong Pastor Martin. Amen po ba? At ayun po, ano, so kung kayo naman po ay touch din po ng Panginoon to bless our pastors. Again, today po, si Pastor March, pwede po kayong lumapit sa kanya. Just bless him, whatever it is na pwede nyo pong, gusto nyo pong i-bless siya. You can send prayers po sa kanya or love gift po sa kanya or anything po that you would want to, or encourage him po. Very, very important po sa mga pastors that makarinig din po sila encouragement. Hindi lang po, kumbaga, hindi lang po tayo as members yung nakakarinig ng encouragement. Sila din po na-encourage pag nakakarinig po sila ng respond. Lalong-lalo na po sa paggamit po sa kanya sa mga pastors ng pag-deliver po ng message. Amen po ba? So, ngayon po, tinatawagan ko po si Pastora Kay. Pwede po ba nating palakpakan si Pastor Martin? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May nagpapaabot po sa kanya, ayaw iabot. At ito po'y galing sa akin. Ayan. Thank you. Ayan. Palit ng palit yan eh. Baka meron pang mag-aabot dyan na ano. Panalangin po natin si Pastor Marts. Si Pastor Marts po ay aking go-to person. Alam niya yon na whenever I need something, siya ho yung may solution dun sa mga kailangan ko. Kailangan ko na ganitong letter agad-agad. Kailangan ko lang agad ng statistics na kayo gusto ko hanapin. Basta, go-to person ko po. And yung pagiging go-to ko sa kanya, it's part of mentoring him and training him. Kaya, I'm glad of the kind of person he has been becoming no po, up to now. Kaya, praise God for his life. Yes. Extend your hand po sa kanya. Thank you po sa buhay po ng inyong lingkod na si Kuya Marts. Kung paano niyo ho siya pinili out of so many people, thank you po for giving a gift to J-Clam Church through his person. At yung giftings mo sa kanya ay gamit na gamit po sa kingdom mo, Panginoon. Thank you po. I-bless nyo nga ho siya sa mga ganung bagay. Lalo mo nga po ibalik sa kanya yung mga ganun. Kasi sabi niyo po yun eh, hindi po in vain po ang paglilingkod sa inyo. Kaya salamat po. And we declare good family, Lord, para sa kanya. Good health for March and especially his wife, Gladys, Lord, sa kanyang bed rest. I pray for that baby in the womb, Lord, na iprotektahan mo po, Panginoon Diyos. Preserve that life, Lord, that is in the womb for the family's sake, for your glory's name's sake, O God. Thank you po sa lahat ng pagpapala na nakikigalak po kami na marireceive at nare-receive na ni Pastor Marts. In Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday, Kuya Marts. Happy. Walang kandila ito Ayan, Pastor March. Picture daw. Mamaya, pagkatapos na lang doon. Sige, message muna tapos upo doon. Hello. Ayan. Grateful po ako sa inyong lahat, pero meron lang po akong gustong sabihin. Baka po kasi nakikita nyo ako, parang hindi ko kayo napapansin o hindi ko kayo nakikita. Minsan po talaga, hindi po ako nakakakita ng maayos. Baka kasi nakakasabay ko po kayo sa jeep, tinitignan nyo po ako, tapos hindi ko kayo nakikilala. Baka po kasi hindi ko po kayo nakikita. So, isa po yun. Baka sabihin, ang sungit naman ito, nagkakasalubong tayo, tapos suplado. Ganun po talaga pag showbiz, so hindi talaga masyadong napapansin usually. Pero yun po, patawarin nyo na po ako sa mga ganyan. Isa pa po, I'm a socially awkward person. Kilala po ako ng iba.
hirap po talaga ako sa mga ganitong pagkakataon, mga public. But by the glory of God, nakakaharap po ako sa inyo. So, yun po, salamat po sa pagmamahal. Naramdaman ko po yan, bata pa lang po ako, in-encourage po ako na mag-join sa mga DBBS, mag-join sa CE competition, maging part po, mag-speak sa prayer meeting, lahat po ng yan, mag-join, isponsoran nyo ako sa camp, isponsoran nyo ako sa kahit anong bagay. At ngayon po, I'm willingly giving back everything because I love you all po. Maraming salamat po. Wow, praise God, praise God. Palakpakan po natin si Pastor Martin. Ayan. And sa Lord po, grabe po ang faithfulness from start to finish po sa buhay at marami pa pong gagawin ang Panginoon kay Pastor Martin. Ayun po, sige po, picture po tayo, Pastor Marts. Ate? Ay, yung cake pala, sorry, sa'yo pala to. Kasama na ako, Kuya Marts. Thank you so much po. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. And po, so as we close po, let us all stand and let us pray po in one spirit and one accord. And po, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. We thank you, Lord, for your word na natanggap po namin ng bawat isa, Panginoon. And we ask you, Lord, na sa amin pong pag-uwi, dalangin po namin, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay magkaroon po ng full of faith, Panginoon, sa araw-araw. Instead na kami po ay mag-worry sa aming buhay. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pananampalataya at confidence sa inyo, Panginoon. And, Panginoon, sa amin din pong pag-uwi, dalangin din po namin na sa araw-araw, kami po, Panginoon, ay maging humble, Panginoon, at mag-submit sa iyo pong kalooban each day. Maraming salamat, Lord, and change our heart like yours, O God. Ito po ang aming desire. And may you teach us, Lord, to always rely on you, Panginoon. Maraming salamat po. And as we dismiss, I would like to declare this verse from 2 Thessalonians 13, verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. Maraming salamat po and happy Sunday po sa bawat isa. Kung gusto niyo po ng GCash number ni Pastor Marts, nasa MFGC page po.